Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Tayo pong lahat ay tumayo at ating papurihan ang ating Panginoon. Ang sabi po sa awit, kabanatang 79, mga talatang 1 hanggang 3, si Yahweh ay naghahari, kaya't sa takot ay mga tao'y nanginginig. Trono'y sa ibabaw ng mga kerubin, kaya daigdig ay nayayanig. Si Yahweh dakilang tunay sa Sion o sa mga bansa. Si Yahweh ang naghahari sa lahat ng mga nilikha. Purihin natin ang banal at dakila niyang ngalan. Si Yahweh ay banal. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Alam ko po, yung kabutihan ng Diyos ay patuloy nating nararanasan. At yung kagandahan nito, hindi ito base sa ating mga kalagayan, hindi po ba? Hindi ito base sa ating katapatan, hindi ito base dun sa pwede nating gawin sa Kanya. Sadyang mabuti lang yung ating Diyos. Ang sabi nga sa awit, wala kang katulad. Walang katulad ang Diyos, kaya dapat lamang napapurihan natin siya. Awitan po natin siya. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kapangyarihan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kapangyarihan mo. Kulang ang mga salita, kulang maging mga salita upang ihayag kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon,
sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Isang papurihin natin ang Diyos. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang kapatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon. wala kang katulad. Minsan pa wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa Sa habang panahon. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Alapakan po natin yung ating Panginoon. Alam niyo po, may gusto akong bahagi sa inyo.
tungkol to kay Doktora. Pero last year, kumuha siya ng isang exam para maging isang diplomate ng family medicine sa kanyang specialization. Pero we were praying na talagang ibigay sa amin ng Diyos yung bagay na to. Kasi dependent din doon yung renewal niya sa hospital and of course yung mga future plans. Pero once we were praying, ang sabi namin, magta-top 2 siya. Kasi sabi niya, hindi ako magta-top 1. This is a national exam. Kasi yung isa niya kasamang resident ay talagang laging top notch. Sabi ko, sige, claim natin, top 2 ka. Top 2. Pero siguro, at the back of my mind, parang may doubts. Diba, nagdududa or nag-iisip ka. Pero, doon ko napatunayan na yung kabutihan ng Diyos, yung kadakilaan ng Diyos, ay hindi dependent sa kalagayan natin bilang tao. At tunay na mabuti siya kailanman. Amen po ba doon? Pwede po natin declare, God is good. And all the time, God is good. Let us sing the goodness of God. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay, mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, aawitin ko kabutihan ng Diyos. Mahal kita, O Diyos, mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay, mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, awitin ko kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko kabutihan ng Diyos. Tinig mo siyang tanglaw sa kahirapan, Siyang gabay sa kadiliman. nariyan ka sa gitna ng kadiliman. O Diyos, kaibigan, O Diyos, aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan paawitin natin ang katapatan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may hindi ko magbabago ang kabutihan ng Diyos? Kailan may di magbabago ang mo? Kailan may di magbabago? Buong buhay ay alay ko, buong buhay ay iaalay ko. Lahat para sa'yo.
Kailan may di magbabago, Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, O Diyos. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Muli po awitan natin ang kabutihan ng Diyos. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Tayo po manalangin, dakilang Diyos. Patuloy nga po namin aawitin ang iyong kabutihan sa umagang ito. Kaya dalangin namin, Panginoon, na patuloy kang kumilos at gumawa sa aming mga buhay. Dalangin namin aming dakilang Diyos na may bigay namin ang lahat ng papurit pagsamba sa iyo. Maisentro namin ang aming mga atensyon, ang aming pagpupuri, tanging sa iyo lamang. Kahit sa iyo po namin tinatalaga ang pagsambang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Para po sa ating pagbasang sagutan mula sa Awit, chapter 139, 1 to 6, and verses 13 to 18. Ako'y iyong sinisiyas at batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng kagawain ko sa iyo ay hindi layo, batid mo ang aking. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha.
Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Ang buto ko sa katawan noon iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, doon iyo'y napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Tunay, Yahweh, di ko kayang mataho ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Tayo pong lahat, kung ito ay bibilangin, sindami ng buhangin, sa iyo pa rin ako kung umaga na magising. Sige po, nasa panahon po tayo ng panalangin para sa mga bata. Dalhin po natin sila sa harapan. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa umagang ito. Salamat Panginoon sa oras na ito na inilalaan namin ng aming iglesia para sa panalangin para sa mga bata. Salamat Panginoon sa kanila pong mga buhay. Salamat Lord sa kasiglahan na binibigay nila Panginoon. Kasiyahan na binibigay nila dito sa amin pong iglesia. Salamat o Diyos sa patuloy niyo po sa kanilang pag-iingat, sa patuloy niyo pong paggabay sa kanila. Dinadalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo po silang ingatan, patuloy niyo po silang bigyan ng malakas na pangangatawan, Panginoon. Ilayo mo sila, Panginoon, sa lahat po ng mga accidents, Lord. Patuloy niyo po silang bigyan, Panginoon, ng katalinuhan. At Panginoon, dinadalangin namin yung kanila pong mga magulang, kanilang mga guardians, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng sapat na pagmamahal, sapat na pasensya, Panginoon, at sapat, Panginoon, na capabilities, Lord, na patuloy na gabayan ng mga batang ito. At higit kami rin, Panginoon, na bahagi ng iglesyang ito, maging maganda po kaming halimbawa sa kanila, Panginoon, at makatulong kami, Lord, sa pagbubuo ng kanila pong pananampalataya sa iyo. Salamat, O Diyos, itong aming panalangin sa aking pangalan mo lang. Amen. Patuloy po tayong dumulog sa ating Panginoon sa pananalangin. Dakilang Diyos, tunay na Ikaw ay dakila at tapat. At naniniwala kami na Ikaw ay patuloy nagpapadama ng iyong pag-ibig sa bawat isa. Sa kabila, Panginoon, ng aming hindi katapatan, ng aming pagiging palalo at masuwayin. Pinaming dakilang Diyos, higit dito alam namin na binubuhos mo ang iyong pagpapala, ang kapahayagan ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin upang mas makita at maramdaman namin ang katapatang ito sa aming mga buhay. Kaya't maraming salamat, aming dakilang Diyos. At sa pagkakataong ito, kami po ay dumudulog sa iyo bilang isang iglesia, ang Orion United Methodist Church, upang sama-samang hingin ang iyong pagpapala at ang iyong paggabay. Dalangin namin dakilang Diyos na kumilos ka sa bawat isa na nandirito. Ano man yung aming mga kalagayan, ano man, Panginoon, ang aming mga kondisyon, aming dakilang Diyos, dalangin namin na mahayag ang iyong kadakilaan, na mahayag ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. At baguhin mo po, Panginoon, ang aming mga kalagayan. Dalangin namin na patuloy po kaming linisin ng iyong
dugo, O Panginoong Jesus, at maranasan namin ang mga bagong pagkakataon, ang bagong buhay na nagmumula sa iyo. Dalangin din namin, Panginoon, ang kabuuan ng Orion United Methodist Church. Dalangin namin ang aming konseho, ang lahat ng mga leader laiko na ginagamit mo sa iba't ibang aspeto ng paglilingkod sa aming iglesia. Dalangin namin, Panginoon, ang aming council chair, ang aming lay leader, ang lahat ng heads ng committees and boards. At dalangin namin, Panginoon, ang lahat na naglilingkod sa iba't ibang kakayanan, iba't ibang kapasidad. Hindi man ito aming dakilang Diyos napapansin ng marami, ngunit ang lahat ng ito ay mahalaga para sa iyo. Kaya't patuloy mo po kaming hamunin, O dakilang Diyos, na maging tapat sa iyo. Dalangin namin na pagpalain mo po kami, Panginoon, at maibigay namin ang lahat ng paglilingkod, lahat ng pagpupuri na sa iyo ay nararapat, O aming dakilang Diyos. Ganun din, Panginoon, dalangin namin ang buong taong ito, ang 2024. Nagpapasalamat kami sa isang nakaraang taon na naging mabunga at mapagpala sa iglesyang ito. We thank you, Lord, sa isang matagumpay na selebrasyon ng aming 120th founding anniversary. At dalangin namin ang patuloy na pagpapala mo, Panginoon, sa taong ito. Pagpalain mo yung aming lahat ng mga discipleship groups, lay organizations, ang lahat ng aming mga gawain, maging ang aming outreach ministries, ang aming witness ministries at maraming mga tao pa ang mas makakilala ng kaligtasan na nagmumula sa iyo at makasumpong ng pag-asa sa pamamagitan ng aming mga ministeryo at paglilingkod. Gayon din namin dakilang Diyos, aming idinadalangin sa iyo ang kabuuan ng aming iglesia. Dalangin namin ang buong United Methodist Connection. Dalangin namin na anumang mga pagsubok yung aming kinakaharap sa tulong at pagpapala mo. Itong lahat ay mapagtagumpayan namin, Panginoon, sapagkat naniniwala kami na dalangin mo na kami maging isa. Ninanais ng aming Panginoong Jesus na kami maging isa, katulad niyo at ng anak na iisa. Aming dakilang Diyos, dalangin namin ang pagpapala mo sa aming mga obispo, sa aming mga superintendente, sa lahat ng mga leader laiko, sa mga diakones at pastor na ginagamit mo sa bawat iglesia lokal ng aming iglesia. Dalangin namin ang patuloy na pagpapala mo at sama-sama magkaroon nawa kami ng magandang impluensya at epekto sa aming bansa. At anuman, Panginoon, ang kalagayan nito, lalong higit sa mga taong nawawalan ng pag-asa, ng liwanag, at nangangailangan ng kaligtasan, sila ay makasumpong ito sa pamamagitan ng aming mga paglilingkod. Gayon din namin dinadalangin sa iyo ang buong bansa. Dalangin namin ang lahat ng mga officials ng aming bansa. Dalangin namin ang aming presidente, ang vice-presidente, ang mga senador, kongresista, ang lahat ng bahagi ng hudikatura, at ang lahat ng naglilingkod sa iba't ibang sangay ng aming gobyerno. Dalangin namin ang pagpapala mo sa kanila, O aming dakilang Diyos. Dalangin din namin, Panginoon, na pangunahan po sila upang mas makita nila ang pinakamabuti para sa mamamayan ng bansang ito. At dalangin din namin ang pawi ang lahat ng uri ng korupsyon, lahat ng kasamaan, at lahat ng problema sa aming bansa. Patuloy kang kumilos at gumawa, Panginoon, sa bansang ito. At dalangin namin dakilang Diyos na sama-sama kami magsisi sa aming mga kasalanan at paglabag sa iyo. Sapagkat naniniwala kami na kapag ang bayang ito, kapag ang bansang ito ay tumalikod sa kanilang mga kasalanan at karumihan, ibubuhos mo, aming dakilang Diyos, ang saganang pagpapala na nagmumula sa iyo, aming dakilang Diyos. Panginoon, dalangin namin ang patuloy na proteksyon sa lahat ng mamamayan ng bansang ito. Dalangin namin ang bawat pamilya na magkaroon ng pagkain sa kanilang mga hapag. Dalangin namin sila na walang masilungan at walang tahanan, na magkaroon ng kanlungan sa pamamagitan mo, aming dakilang Diyos. At dalangin namin, aming dakilang Diyos, ang kapayapaan sa buong mundo. Umaasa kami, Panginoon, na ang lahat ng uri ng alitan ng mga bansa sa isa't isa
ng mga digmaan na aming dakilang Diyos ay mapawi. At umaasa kami na mararanasan namin at makikita namin, Panginoon, ang katotohanan ng isang prinsipe ng kapayapaan na namamayani sa mundong ito, aming dakilang Diyos. Umaasa kami, Panginoon, na mapapawi ang lahat ng dahilan ng pakikipagdigma. Umaasa kami na matuturing ng bawat bansa o ng bawat lahi ang ibang lahi na kabahagi nila at kapatid. Umaasa kami, aming dakilang Diyos, na mag-iibigan ng lahat at mapapawi, aming dakilang Diyos, ang lahat ng kasamaan. Sapagkat alam namin, darating ang isang takdang panahon ng lahat ng kasamaan ay papawiin mo at tanging maghahari ang iyong kaharian, aming dakilang Diyos. Kaya, Panginoon, ito pong aming dalangin sa iyo, o aming dakilang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo.
Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan at sa patuloy na pagpapala. At tanggapin mo po ang mga handog na ito. Kapahayagan ng pasasalamat na ito at umasa kami na patuloy mong pagpapalain at gagabayan ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Para po sa pagbasa mula sa Banal na Kasulatan, mula sa Bagong Tipan, 1 Corinthians 16:12-20. May magsasabi ng ganito, malaya akong gumawa ng kahit ano. Kung sa bagay nga, ngunit hindi lahat ng bagay ay makabubuti sa iyo. Maaari ko ring sabihin malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako papaalipin sa anumang bagay. Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo, ngunit pareho itong sisirain ng Diyos. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon. At ang Panginoon naman ay sa katawan. Muling binuhay ng Diyos sa Panginoong Hesus at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na kayo ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng masama ang pamumuhay? Hindi. Hindi ba ninyo alam na ang nakikipag-ugnayan sa gayong babae nagiging kaisang katawan niya? Sapagkat sinasabi ng kasulatan, silang dalawa ay magiging isa. Ngunit ang pakikipag-isa sa Panginoon ay ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Iba ang napipinsala, ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang iyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Pili po tayong nakatayo at pakinggan natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoon mula sa Aklat ng Juan. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea at nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Betsaida tulad ni Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nathaniel at sinabi niya dito, "Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ang mga propeta. Siya'y si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose." "May mabuti bang maaring magmula sa Nazaret?" tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, "Halika't tingnan mo." Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, wala siyang anumang pagkukunwari." Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Sumagot si Nathaniel, "Rabay, kayo nga po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel." Sinabi ni Jesus, "Sumasampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo." At sinabi niya sa kanya, "Pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao."
Tayo pong lahat ay pinagpala sa pagbabasa at paggarinig ng kanyang mga salita.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli nga po, i-declare natin yung goodness, yung kabutihan ng ating Panginoon. God is good, and all the time, God is good. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, purihin at dakilain ka. At sa umagang ito na aming pagbubulay ng iyong mga salita, dalangin namin na tulungan mo po kaming ibukas ang aming mga isip, puso at buhay, at hayaang kumilos at bumago ang banal na Espiritu sa kalagayan ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hayaan niyo pong muli kong basahin yung mga talata ang ating pagbubulayan mula sa Juan, Kabanatang 1, mga talatang 43 hanggang 51. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea at nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga-Betsaida tulad nila Andres at Pedro. At nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, "Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ang mga propeta." Siya si Jesus sa taga-Nazaret na anak ni Jose. "May mabuti bang maaring magmula sa Nazaret?" tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe, "Halika't tingnan mo." Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, wala siyang anumang pagkukunwari." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim pa ng puno ng igos." Sumagot si Nathanael, "Rabay, kayo nga po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel." Sinabi ni Jesus, "Sumasampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo." At sinabi niya sa kanya, "Pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." We are called to bring hope. Tayo po'y tinawag upang magbigay ng pag-asa. Sa mensahe po ng ating obispo noong nakaraang taon dito sa ating iglesia, kanyang binigyang diin na ang ating ministeryo bilang mga Kristiyano ay para doon sa tinatawag na the least, the last, the lost, and the lonely. Nung mga nakaraan, pinag-uusapan lang natin yung tatlong L's. Di po ba? The least, the last, and the lost. Ito yung focus ng ating mga ministeryo. Pero iba na yung kalagayan ng mundo ngayon. Marami yung nawawala ng pag-asa. Marami yung nalulungkot. At yung mga taong ito ay bahagi ng misyon natin bilang isang iglesia. We are called to bring hope. Maraming kasaysayan sa banal na kasulatan ng mga taong tinawag ni Kristo upang sa Kanya ay sumunod. Sila po ay mga ordinaryong tao noong panahon na iyon, pero sila ay mga taong may kanya-kanyang kasaysayan o kwento ng buhay, subalit lahat sila ay nabago sapagkat tinawag sila ni Jesus. Ang ilang po sa mga ito na tinawag ni Jesus upang maging alagad ay sina Felipe at Nathanael na nabasa natin sa Juan, Kabanatang 1. Katulad din ng mga naunang tinawag ni Jesus, sila din ay nakasumpong at nakaranas ng kapangyarihan ni Jesus na naghatid sa kanila upang sila ay sumunod. Sila po ay tinawag ng ating Panginoong Jesus at ganoon din naranasan nila yung kapangyarihan at yung mga biyaya ng pagkakatawag ni Kristo. Mga kapatid, sa panahon din natin ngayon, tayo ay tinatawag ng Diyos. Naniniwala po ba tayo doon? Naniniwala po ba tayo na tayo o ang Diyos ay patuloy na tumatawag at tayo bilang mga Kristiyano o bilang nandito na sa iglesyang ito ay bahagi sa mga tinawag at pinili ng Diyos
upang sumunod at maglingkod sa Kanya. Banggitin ko lang po yung ilang biyaya o ilang mga biyaya ng pagkakatawag. Ang pagtawag sa atin ng Panginoong Hesus ay nagdudulot sa atin ng pagbabago ng buhay. So merong life transformation. May pagbabago sa buhay na kung ano tayo noon ay binabago ng Diyos. Ikalawa, ito'y nagbibigay sa atin ng bagong direksyon ng buhay, nagbibigay sa atin ng bagong pananaw sa buhay. Hindi lamang po nababago yung gawi, hindi lamang po nababago yung ating mga behaviors, o siguro yung lifestyle natin, nagkakaroon din tayo ng panibagong direksyon, panibagong pag-asa, at panibagong pananaw sa buhay. At higit naghahanda din ito sa atin upang maglingkod sa halip na paglingkuran. Bigyan ko po ng emphasis yon. Ang pagkakatawag sa atin ay naghahanda sa atin upang maglingkod sa halip na paglingkuran. Ang sabi po ng isang theologian, what if yung isang church ay isang grupo ng mga tao, regardless kung ano man yung background nila, or kung ano man yung suot nila, ano man yung itsura nila, but they will just go to the church or come to a church to sit down and talk about the ministries of Jesus. Hindi yung we go to the church so that we will be pleased by the music, by the sermon. Siguro yung katabi natin, ayaw nating, dapat hindi natin makikita yung kagalit natin sa loob ng church. Madalas ito yung motivations natin, sa pagpunta natin sa church. Pero what if ang lahat ng mga Kristiyano ay nagpupunta lamang sa church, regardless of who they are, of what they wear, ano man yung nakaraan nila, pero they will just go there and sit and talk about the ministries of God. Pag-usapan nila yung ministeryo. Hindi po ba ito yung tunay na esensya ng isang iglesia? Mga kapatid, ang pagtawag sa atin ni Jesucristo ay sumasakop sa halos lahat ng ministeryo na maaaring magawa o gawin ng isang alagad. Kasama dito yung pagpapastor, diakonesa, pagiging voluntaryong manggagawa, pagiging music minister, paglilingkod sa educational ministries ng ating church, at marami pa. Ang mga talata sa umagang ito ay tungkol sa pagsunod kay Jesucristo, at ito ay nagbibigay pansin sa mga ministeryo ng paghahatid ng pag-asa sa mga nawalan ng pag-asa. Ayon po sa kwento ay nagpunta si Jesus sa Galilea. At sino yung nakita niya? Nakita niya si Felipe. At sinabi niya rito, sumunod ka sa akin. Come, follow me. At pagkatapos ay naglinyang hinarap ang kanyang kapatid na si Nathaniel at sinabi niya rin dito, natagpuan namin si Jesus sa taga-Nazareth, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat, sa kautusan, at gayon din ng mga propeta. Makikita natin ito sa John chapter 1 verses 43 to 45. But Nathanael replied in a rude and skeptical manner. Makikita natin yung response niya. Ano yung sabi niya? In English, can anything good come from Nazareth? May mga magmumula bang mabuti sa Nazareth? Sa English po, tinatawag itong prejudice against o yung mga biases natin sa isang tao. Halimbawa po, kapag babae, meron na tayong mga iniisip na hindi nila kaya. Diba? At ganoon din kapag galing sa isang mababang antas ng pamilya, meron tayong iisipin, ay, dito lang pala galing yan. O mababa lang pala yung pinag-aralan niya. O kapag galing sa isang lahi, di ba may tinatawag tayong mga isms, di ba racism, ay galing sa ganitong lahi yan. Hindi sila okay. Siguro sa bansa natin, ano po ba yung mga kasabihan natin? Kapag Ilocano, di ba, ay kuripot yan. Kapag Kapampangan, ganito yan.
So ito yung mga tinatawag natin ng mga prejudices against certain groups of people. At makikita natin sa response ni Nathaniel, yung bagay na to when he said, meron bang mabuting manggagaling mula sa Nazareth? Bakit? Alam niyo po, yung Nazareth ay isang liblib na lugar. Hindi siya sentro ng kanilang probinsya, ng kanilang bayan. At actually, yung tingin ng mga taga-sentro sa mga Nazareth ay troublemakers. Magugulo, mahihirap, madumi, lahat na siguro ng pangit na pwede nating isipin. Kaya nung sinabi ni Felipe na natagpuan niya ang Mesyas, isang taong taga-Nazareth, ay ito ang binitawang salita ni Nathaniel. Sa konteksto natin ngayon, ang tugon ni Nathaniel ay para bagang isang panunuya, hindi po ba? Umarahil puno ng hinanakit, pag-aalinlangan, may galit, or he has so much negativity in his heart. Marahil bunga ito ng nakalipas niyang karanasan na hindi maganda. Marahil pangit ang kanyang karanasan sa mga taga-Nazareth, pero anuman ang kasong ito, it is also a sign of an attitude that needs to be addressed. Ito po ay isang attitude, ito ay isang pananaw na kailangang tugunan at baguhin. Ang pagdating ni Felipe ay napapanahon upang mabigyang pansin o ma-address ang tanong ni Nathaniel kung meron bang mabuting nagmumula sa Nazareth, at panahon din upang baguhin at itama ang kanyang isipan buhat sa pagiging mapag-alinlangan tungo sa pagiging positibo at tungo sa isang pananampalataya. And we cannot hide the fact that sometimes even we are like Nathaniel. We need to cheer up because we are also disciples, or we, disciples of Jesus Christ, are to bring hope despite ng negativities, ng questions, ng prejudices na meron tayo. So tatlong bagay lang po yung gusto kong bigyang din. Una po, we are called to come and see. Tayo po ay tinawag upang dumako at upang makita. Siguro po familiar sa atin yung verse sa Matthew chapter 7, verse 7. Diba? Seek, and you shall find. Ask, and it shall be given unto you. Knock, and the doors shall be opened unto you. Ito yung invitation kay Nathaniel. Come and see. At invitation din sa bawat isa sa atin. Kapatid, ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin na ang pagtawag sa atin is not just to come, makita, but also to see the goodness, the greatness of our God. Bilang mga alagad, kailangan nating lumapit, sumunod, upang makita natin ang mga ministeryo o gawain ng ating Panginoon, at upang lalo tayong ma-inspire na sumunod sa Kanya. Kapatid, to come is our first step to understand the real meaning of Jesus' calling to us. Katulad ni Nathaniel, nang siya ay lumapit at makita at maranasan ng personal na si Jesus, nagdulot ito ng malaking pagbabago sa kanya. At nakita niya ang pananaw ni Jesus sa ministeryo, at nakita niya ang masakripisyong ministeryo ni Jesus at hindi makasariling paglilingkod. It is a ministry that is serving others. Ang Diyos po patuloy na tumatawag sa atin, hindi po ba? Ang sabi nga po sa isang tula, this is about the work of the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu daw sa ating pagkabata, tumatawag na sa atin. Pero dahil bata, ano yung focus natin? Laro, kaibigan. Sometimes, hindi natin pinapansin yung calling na ito. Siguro katulad ng mga anak natin na
they would just want to focus on their toys, sa games, sa cellphones. Even though they are hearing kung ano yung sinasabi ng magulang nila, dead ma, di ba? Basta cellphone, doon sila nag-enjoy. Yung Holy Spirit din daw ganun tumatawag sa atin. But because we are busy on our gadgets, on our toys, hindi natin pinapansin yung pagkilos ng banal na Espiritu. Yung banal na Espiritu muling tumawag, mas malakas yung pagtawag noong kabataan, yung taong ito. Sapagkat, ang sabi sa Biblia, di ba, the harvest is great, but the workers are few. Tinatawag niya po yung kabataan na sumunod at maglingkod sa Kanya. Pero yung kabataan, nag-explore ng mundo, bisyo, barkada, at kung ano pa man. That's why hindi niya pinansin yung pagtawag ng banal na Espiritu. At tumawag uli ito nung young adult na. Itong taong ito, pero ano naman yung rason niya? Family, children, career. Focus muna ako dito. Kailan ako susunod? Saka na. Bukas na kapag maluwag ako. Tapos po, tumatanda siya. Ang sabi niya, kailangan ko naman mag-ipon ng bahay para sa bahay. Kotse. At nung matanda na, ano na yung focus? Diba yung apostolic ministry? Mga apo. At hindi na rin nakapaglingkod sa Diyos. At yung Holy Spirit po, walang pagsuko, very persistent sa pagtawag at pangungusap. Pero hanggang sa kamatayan, tumatawag siya. Pero sa isang taong ito po, according dun sa tulang yon, ay narinig niya muli yung pagtawag ng banal na Espiritu. Diba? Pero nandun na siya sa banig ng karamdaman. Nandun na siya sa banig ng karamdaman. And it's clearer. Kasi nga wala na siyang masyadong iniisip. Diba? Tahimik yung paligid niya, pero iba na yung kanyang kalagayan. He can hear clearly what the Spirit is saying. And he would like to say, yes. Pero yung kanyang katawan ay mahina na upang tumugon. Ang kanyang tinig ay halos pawala na upang umawit. Ang kanyang buhay, ang kanyang katawan ay mahina na upang gamitin sa paglilingkod sa ating Diyos. Siguro minsan nakukulitan kayo sa akin, Lagi akong tumatawag, lagi ako nag-message, pinupuntahan kayo. Pero naniniwala ako, mas makulit yung banal na Espiritu. Hindi po ba? Mas makulit yung banal na Espiritu, mas makulit yung Diyos. At anuman yung nararanasan natin, anuman yung magiging problema, kikilos at gagawa siya. Kailangan nating tumugon. We are called to come and also to see. To come and see requires us to leave our comfort zones at sundan yung ating Panginoong Hesus. Sumunod sa Kanya ng may pagsasakripisyo, may paghahandog ng paglilingkod ng Kanyang mahalagang panahon, kakayahan at kayamanan. Anyways, commercial break. Nakalimutan ko lang i-announce kanina. Available po yung mga offering booklets natin sa likod. So, for 2024, ayan na po yung ating gagamitin. So, yung iba may mga names na yon. So, pwede tayong kumuha or lumapit kay Ate Adori para makuha natin yung ating offering booklets para sa ating offerings. Pero anyways, kailangan nating sumunod sa Kanya. Kasama dito yung pagsasakripisyo, sacrifices, pag-offer, paghahandog sa ating Diyos ng ating panahon, kakayanan, at lahat ng ating tinatangkilik. Ano po, at ikalawang bagay, mga kapatid, makikita din natin, katulad ng awit natin kanina, yung goodness, yung greatness ng Diyos. Kanina po, nabahagi ko sa praise and worship. Ano po, last year, bago magtapos yung taon, talagang dalangin namin na mapasa ni Doktora yung kanyang diplomate exam, yung specialization exam niya. Kasi dependent yung result ng exam sa kanyang career, sa pagstay niya sa Bataan General Hospital, and sa mga future plans namin.
And talagang kailangan na rin namin na maipasa niya na ito para makapag-practice din siya sa ibang mga Lord. So we were praying to God na ibigay ito sa amin. Tapos once, we were just joking. Sabi ko, gawin mo tapuan ka dyan sa exam. Sabi niya, hindi. Yung tapuan yung kaibigan niya. Kasama din nila dito sa Bataan General. Kasi talagang nag-top to sa medtech exam, sa medical board exam, tapos ngayon nga sa diplomate exam. Sabi niya, hindi, yun yung magta-top. Tapos, sabi ko, hindi, top 2 ka na lang. Top 2 ka na lang. Tapos every time that we pray, sinasabi ko yun. Bagaman minsan tumatawa ako, nagjo-joke ako, pero top 2 ka. Kiniklaim niyo. Sabi ko, manifesting na to. Claim natin sa Diyos. Pero yun nga, nung lumabas yung result kahapon, sabi niya, ayun dear, nagkatotoo yung sinabi mo. Top 2 nga ako sa exam. Diba? So, napakagandang blessing yun. Diba? Even though, ayun nga, sabi ko, ako minsan, even though sinasabi ko yung isang bagay, pero sometimes maybe I'm like Nathaniel. Sometimes I'm skeptical. Sometimes I doubt myself. I doubt ourselves. Pero hindi pala natin dapat pagdudahan yung kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Tama po ba? Amen at amen. Ikalawa pong bagay, we are called to abide in the leading of Jesus. Una, we are called to come and see. Second, we are called to abide. Sumunod sa pangunguna ng ating Panginoong Jesus. This year po ay nilaunch natin yung ilang mga discipleship groups. At katulad ng sinabi ko sa inyo last Sunday, we are aiming na ma-strengthen natin yung discipleship natin. Yung discipleship groups natin as a church. Sapagkat yung pagkakatawag sa atin ng Diyos ay hindi lamang upang pumunta sa church every Sunday, upang umupo dun sa mga favorite views nyo, diba, upang pakinggan yung magandang music sa church, diba, or ramdamin yung malamig, na AC ng church. Hindi po iyon ang ministeryo. Sabi ko nga sa mga kalalakihan kahapon, meron kami pong Saturday morning devotion, kaya commercial ulit. Lahat ng kalalakihan, invite namin kayo sa every Saturday, 5:30 a.m. sa aming morning devotion. Pero sa aming pagbubulay, pinagbulayan namin yung Hebreo chapter 12, kung saan ipinapakita doon na yung buhay bilang mga Kristiyano ay isang journey, isang paglalakbay kung saan merong starting point and finish line. Actually, yung starting point natin, hindi naman yung kapanganakan natin or yung baptism natin sa church. Yung starting point natin ay yung pagkakataon na naunawaan natin yung kaligtasan ng Diyos at tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kung saan tayo ay nabago, na born again at naranasan natin yung justifying and salvific grace of God. Naranasan natin yung pagbabago at kaligtasan ng ating Panginoong Hesus. So ito yung simula at merong katapusan. At nakakalungkot, maraming Kristiyano na sapat na sa kanila na sabihin nilang, tinanggap ko naman si Hesus. Metodista naman ako. Nag-church naman ako every Sunday. Pero yung tanong sa journey o doon sa race, takbuhin na inilatag sa atin ng Diyos, nasaan na ba tayo at ano yung kalagayan natin? Tayo ba'y patuloy na tumatakbo? Tayo ba'y medyo nasaktan ng kaunti? Umupo at ayaw nang magpatuloy? Tayo ba'y natalisod or nadapa at ayaw nang bumangon mula doon sa pagkakadapang iyon? At madalas yung kasamaan o si Satan ay ginagamit yung mga emotions natin, siguro yung hurts, yung pains, yung mga sugat natin, upang tayo ay hindi magpatuloy sa pangunguna ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ang pagiging alagad ay nangangailangan ng pagsunod. At nangangailangan din ito ng pagtitiwala.
pagsunod at pagtitiwala na bunga ng relasyon natin sa ating Panginoong Hesus. At anuman yung kalagayan natin ngayon, anuman yung nararanasan natin ngayon, anuman yung problema natin ngayon, magpapatuloy tayo hanggang sa wakas. Ang sitwasyon hindi lamang namang simbahan natin ngayon, bagkus ng ating bayan, ay lalong nagpapatibay ng panawagan ni Kristo na sumunod sa Kanya. Our predicament or situation as a church affirms that we are indeed being called by Christ to follow Him. Halimbawa po, sa church, take a closer look. Kakaunti po yung nagpapastor, nagyadiakonesa, nagmimisyon. Siguro sa leaders natin dito sa church, nagtuturo, humamahayo, naglilingkod, nangunguna sa ating discipleship ministries. Hindi po ba? Ano yung ministeryo ba na nagiging kabahagi tayo, na involved tayo as Christians? The current situation in our community also invites us to further affirm our commitment to the one who called us into discipleship ministry. Magkaroon nawa tayo ng puso katulad ni Jesus, na nang dahil sa kanyang pag-ibig, handa siyang sumunod sa kalooban ng Ama. At sinabi niya, not my will, but your will be done. Not my will, but your will be done. Do we still sing the hymn, where He leads me, I will follow? Kinakanta pa po ba natin to? At kung kinakanta man natin, totoo ba ito sa ating puso? Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. I'll go with Him all the way. Kung saan ako akayin, kung saan ako pangunahan ni Jesus, susunod ako. Nawa, maawit pa rin natin ito. And lastly, mga kapatid, we are called to bring hope to the hopeless. Katulad nga ng aking binanggit, our ministries are for the least, the last, and the lonely. Maraming tao yung nawawala ng pag-asa. Maraming tao yung nangangailangan ng pag-asa at liwanag, at maaari tayong gamitin ng Diyos dito. Ayon po kay Dr. David R. Reagan, sa kanyang artikulo na may pamagat na Finding Hope in the Midst of Crisis, sabi niya, hope is essential to life. Without it, people descend into a deep depression, commit suicide, or simply lie down and die. Ulitin ko po. Hope is essential to life. Without it, people descend into a deep depression, commit suicide, or simply lie down and die. Mahalaga yung pag-asa sa buhay. Kung wala ito, sabi dito, it would bring to or lead to depression. Even death. At ang sabi niya sa kanyang aklat, or during the Holocaust, kinuwento niya yung kwento ni Viktor Frankl sa Holocaust, who later became a world-renowned psychiatrist. Si Viktor daw po, isang Hudyo, na dahil sa kanyang pagiging Hudyo ay kinuha ng mga Nazis, kinulong sa isang concentration camp. At siya isa pong prisoner, isang preso sa mga death camps. So nakwento ko na po minsan sa inyo to, no? Sa mga concentration camps ng Nazis noon, talagang sinusunog ng buhay yung mga tao. Binibitay, pinapatay, just because of their religion, yung pagiging Hudyo nila, o yung lahi nila bilang Jewish people. Ang sabi niya po, he observed that every year as Christmas approached,
Hope would sweep the camp that the prisoners would be released on Christmas Day. So kapag Christmas daw, nagkakaroon ng pag-asa yung mga Hudyo na makakalaya sila. Kasi bumabait yung mga Kristiyano during Christmas season. So, merong ilang pagkakataon na nagpapalaya yung mga Kristiyano ng mga Hudyo during Christmas season. Kaya nagkakaroon sila ng pag-asa na sa parating ng Pasko o tuwing darating ang Kapaskuhan, sila ay makakalaya mula doon sa mga presong kanilang kinalalag. Yan. Hope would sweep the camp that the prisoners would be released on Christmas Day. It was an irrational hope. So parang very irrational ito sapagkat hindi naman siya consistent. But it was hope. Still pag-asa po sa kanila ito. Then ang sabi niya, when Christmas would come and go without release, kapag dumating daw po yung Pasko at wala namang napalaya, hundreds of prisoners would just lie down and die. Because without hope, they could not live. Ang sabi niya po sa kanyang testimonies, sa kanyang aklat, diba? Yung mga tao, dahil may pag-asa sila, nagsusurvive sila. Diba? Nananatili silang buhay. Pero kapag dumating yung araw ng Pasko na kanilang pinakihintay, kanilang inaasam-asam na makakalaya sila at walang mapapalaya, nawawala po yung pag-asa. At yung mga tao po, bigla na lang magsisihiga at mamamatay yung mga taong yun. Frankel concluded, it is a peculiarity of man that he can only live by looking to the future. Katotohanan po sa buhay natin na yung tayo ay mananatiling buhay dito kung meron lang po tayong dahilan para mabuhay at kung may pag-asa tayo na ating pinanghahawakan. Mga kapatid, ang pagkatagpo ni Felipe kay Nathaniel ay isang maliwanag na pagpapakita ng ating paparating na misyon para sa kabutihan ng iba. Si Felipe ay nagsilbing instrumento o daan upang si Nathaniel, katulad niya, ay makilala ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ang mga propeta, ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel na kanilang pag-asa. At naging katungunan si Felipe sa marahil matagal nang hinahanap at inaasam na pag-asa ni Nathaniel. Hope is the missing link in our world today to experience the fullness of life. Tayo ay inaasahan at inaatasan. Tayo ay tinatawag upang maghatid ng pag-asa sa lahat ng mga tao. Panahon na upang tayo rin, katulad ni Felipe, ay maging instrumento at daluyan ng pag-asa para sa mga nawawalan nito. Mga kapatid, sa huli, hayaan niyong ibahagi ko yung isang tulang isinulat ni Cindy Tattel. At nawa ay magkaroon tayo ng tapang upang maganap natin ang ating ministeryo bilang mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po sa kanyang tula, we are called to bring hope to a hurting world, co-workers or friends who are having difficulties, economic challenges, maybe health problems, disappointments, and painful situations. Yes, there is much pulling us into despair, but as people of faith, we are called to bring hope, we are called to bring joy, we are called to carry our cross with perseverance and courage, and we are called to be the light for the world. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Amen. Maraming salamat po sa mabiyayang mensahe ng buhay. Ngayon po ay nasa panahon po tayo ng pagtatalaga at paghahandog. Awitin po natin ng R.E.A. po. Dakilang Diyos, muli maraming salamat sa umagang ito na kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat din, Panginoon, sa katotohanan na kami ay patuloy mong tinatawag upang makita ang kabutihan, kadakilaan ng Diyos. We are also being called to follow our Lord Jesus Christ, who offered His life for the least, the last, the lost, and the lonely. Upang ang iglesyang ito ay patuloy na magbigay ng pag-asa sa marami. Upang ang iglesyang ito, aming dakilang Diyos, ay magbigay ng buhay sa lahat
ng nawawala ng pag-asa, sa lahat ng nadirimlan at nangangailangan ng pag-asa, liwanag, at ng buhay na nagmumula sa iyo, aming dakilang Diyos. Kaya dalangin namin ang patuloy na pagkilos mo at pagpapala sa bawat isa. Aming dakilang Diyos, dalangin namin ang mga anak mo na nandirito ngayon sa harapan na nagtatalaga ng kanilang mga sarili para sa iyo. Dalangin namin aming dakilang Diyos na pagpalain mo po sila. Dalangin po namin ang paggabay sa kanila. Ano man ang mga dalangin nila, o aming dakilang Diyos, ano man yung dinudulog nila sa iyo, o aming Panginoon, para sa kabuhayan, para sa kanilang mga mahal sa buhay, para sa kanilang pamilya, sa mga estudyante sa kanilang pag-aaral, at gayon din, Panginoon, sa mga guro sa kanilang pagtuturo, at sa lahat ng kanilang ginagawa, Lord, dalangin namin ang patuloy na pagkilos at pagpapala mo. Dalangin namin sila na dumadalangin para sa kanilang kabuhayan. Aming dakilang Diyos, dalangin namin ang pagpapala sa kanila. Patuloy kang kumilos at gumawa sa buhay ng iyong mga anak. Dalangin din namin sila, aming dakilang Diyos, na dumadalangin para sa kagalingan ng kanilang mga mahal sa buhay. Lord, dalangin namin ang pagpapala sa kanila. Patuloy din namin dalangin ang aming mga kapatid na Soling Hoko, Nita Kicho, ang aming kapatid na Belen Apolinario, Rudy Apolinario. Patuloy din namin dalangin naming dakilang Diyos si Tatay Tonying Navarro, ang kapatid na Ramon Reyes, ang kapatid na Nestor Kausapin, Henry Torrefranca, Jean Candido, Percival Medina, ang kapatid na Maximo Guillermo. Ang mga kapatid, Panginoon namin na ngayon ay may sakit at karamdaman. Patuloy din namin dalangin naming dakilang Diyos ang kapatid na Jaime Pascual na ngayon ay nasa St. Michael Hospital. Lord, we continue to declare healing para sa anak mong ito, o aming dakilang Diyos. Panginoon, patuloy kang kumilos at dalangin namin yung provisions mo para sa kagalingan ng aming kapatid na Jaime Pascual. Dalangin din namin, Panginoon, ang Balmaceda family, ang aming kapatid na Roberto at ang kanyang buong pamilya sa pagpanaw ng isang mahal sa buhay. Dalangin namin ang pagkilos at pagpapala mo sa buhay ng anak mong ito, aming dakilang Diyos. Lord, we also continue to pray for Edita Reyes, Pasita Buenaseda, Jerma Espiritu, Manuel Kisho, Sosimo Sipe at Maximo Depano. Dalangin namin ang pagpapala at kagalingan para sa kanila. Dalangin din namin sila na nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang mga karawan. Dalangin namin si Jandil Moises Ainera, si Noel Salazar, Alexander Navarro, Francis Sucias, Evangeline De Leon, Leonila Hoco, Diana Celine Hoco, Neil James Bautista, Mary Lou Blanco, Justin David Escudero, at Natividad de Guzman. Dalangin namin ang patuloy na pagpapala sa kanila at maranasan nila ang masaganang pagpapala, ang buhay na makabuluhan at masaya na nagmumula sa iyo, aming dakilang Diyos. Ganon din naming dalangin sa kanilang anibersaryo ang mga kapatid na Rodrigo Sr. and Mrs. Imelda Fortuno, at ganon din ang kapatid na Jose Vicente at Gina Ocean. Dalangin namin ang anibersaryo ng kanilang mga kasal. Dalangin namin ang pamilya nila na puspusin mo ng pagpapala at biyayang nagmumula sa iyo. Gayon din naming dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa aming mga kapatid na balikbayan na kasama namin sa pagsambang ito. Dalangin namin, Panginoon, si Dina Manglikmot at si Leo Manglikmot. Dalangin namin ang pagpapala sa kanila at ganoon din yung ligtas na pagbabalik nila sa California, USA. Ikaw ang patuloy na magpala sa kanila at maging sa kanilang buong pamilya. At dalangin din namin si Michael Pascual na mula sa Guam. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo yung kanyang bakasyon at pananatili sa aming bayan upang ito ay maging mabunga at makabuluhan. At dalangin din namin ang kanyang buong pamilya na makakasama niya, Panginoon, sa mga araw na ito. Muli, maraming salamat, aming dakilang Diyos. Sa iyo po namin dinadalangin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. Our
be able, still the Master whispers down eternity, and heroic spirits answered, now as then in Galilee. Yes, we are able, our spirits are thine. Remold and make us like the divine. Thy guiding radiance above us shall be, a beacon to God, to love and loyalty. Aming dakilang Diyos, muli maraming salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong pagpapala at pagkilos. Kami ngayong tinawag upang maranasan ang iyong kadakilaan at kabutihan. At mula rito, kami iyong sinusugo upang maglingkod sa isa't isa at higit sa mga nangangailangan ng iyong pag-ibig at pagliligtas. Kahit nawa sa lahat ng aming sasabihin, iisipin at gagawin, ikaw ay aming mapupurihan o aming dakilang Diyos. At igawad mo nawa ang pagpapala sa bawat isang naririto. Mga kapatid, tanggapin nating lahat ang masaganang pagpapala na nagbubuhat sa Diyos sa mga sumasalangit. Ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Hesus ang lagi nating maranasan, ang gabay, ang patnubay, at ang pakikipisa ng banal na Espiritu ang lagi nating maranasan, ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay makakaupo. Ating pong kilalanin sa ating kalagitnaan ang
ating mga kapatid na balikbayan, si Dina Manglikmot at Leo Manglikmot Jr. Ano po, mga anak po ni Pastor Leopoldo Manglikmot. Welcome po sa ating church. Sige, at ganun din kasama din natin ang kapatid na Michael Pascual mula sa Guam, USA. So, welcome kay Michael. Awitan nga po natin sila ng welcome to the family. Welcome sa Orion UMC. At maging mapagpala nawa, makuluhan ang inyong mga nalalabi pang bakasyon dito sa ating bayan. God bless you. Before po yung ibang announcements from our deaconess, sa lahat po ng council members, actually sa lahat. So we will have a church meeting this afternoon, 2 p.m., alas 2 po, para pag-usapan yung kabuang ministeryo natin throughout the year. Kaya in-invite po namin yung bawat isa. Mahalaga po yung inyong inputs, inyong iniisip, at mababahagi para sa meeting po this 2 p.m. At katulad po ng in-announce ko, available na po yung 2024 offering booklets natin sa likod. So we encourage you na ito yung gagamitin natin. Every time na i-offer natin yung ating gifts, yung ating offering sa ating Panginoon. Kung walang po kayo, tapos lagyan yung pangalan, kami na yung bahalang magbigay ng tatak. So, gamitin po natin yan. Sige po, invite po natin si Deaconess para sa iba pang mga announcements. Yan, sige po, isang matamis na pagbati sa ating mga katabi. Banggitin natin, salamat sa Panginoon dahil kasama kita ngayon. Sige po, batiin natin ang ating mga katabi. Ayan po. Sa ating announcement, katulad po ng in-announce ko last week, ang buwan po ng January ay sineselebrate natin ng buwan ng Biblia. Bible month po ang January. Kaya naman po, this January 28, ayan po, sa January 28, gaganapin natin ang ating Biblympics 2024. Ngayon po ay sineselebrate siya by local muna. This year, ang theme po ng ating Bible month ay God's Word, the Breath of New Life, na ibinase po sa Genesis chapter 2 verse 7 at 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ayan, marami pong nakahandang mga games at iba't iba pa na kung saan ay iniinyahan po ang lahat. Tayo pong lahat ay makiisa sa ating gawain ito ng ating Biblympics 2024. Ayan po. Paghandaan po natin ito, mga kapatid, dahil may nakahanda ring mga premyo para sa gawain na ito. Ayan po. At batiin po natin ang ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Banggitin ko lamang po sina kapatid na Zandale Moises Ainera, Noel Salazar, ang ating kapatid na Alexander Navarro, Francisco Sucias, Evangeline De Leon, Leonila Hoco, Diana Celine Hoco, Nel James Bautista, Mary Lou Blanco, Justin David,
Escudero at si kapatid na Natividad de Guzman. Happy birthday po. Sige po, awitan natin silang lahat ng happy birthday. God loves you, may this day be a blessed day. Happy birthday, God loves you, may you live abundantly. Happy birthday, God loves you, may you walk on this way. Happy birthday. Listen pa po, happy birthday. Happy birthday, God loves you. May this day be a blessed day. Happy birthday, God loves you. May you live abundantly. Happy birthday, God loves you. May you walk on this way. Happy birthday, God loves you. May you live happy birthday, God bless you. May you live happily. Happy birthday po sa inyong mga kapatid, maging sa mga kapatid din natin na nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary, si Mr. Rodrigo Sr. and Mrs. Imelda Fortuno, at si Mr. Jose Vicente and Mrs. Gina Ocean. Ayan po. Isang matamis na love para sa ating mga kapatid. Love, let this burn between you. Love, may God always bless you. Love, happy anniversary to you. Love, let this burn between you. Love, may God always bless you. Love, happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Ayan po. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magbatian.